ng mga buwan. So ito yung famous na nababasa natin mga trivia about to si Rizal. Okay? So si Rizal ay nanalo ng loterya sa Dapitan. Nanalo siya ng 6,200 pesos kasi tatlo silang nanalo sa winning number na sa 9736. Okay? So si Kapitan Caricero, si Rizal at si Francisco Iquelor. So dinivide nila yung 20,000 pesos para sa kanilang tatlo. So yung pera, yung 2,000, pinadala ni Rizal sa tatay niya. Yung 200 ay pinadala niya kay Basa sa Hong Kong. Remember yung friend ni Rizal sa Hong Kong. At yung natirang pera ay pinang startup na Rizal ng kabuhayan niya sa Dapitan. Okay? So, ah 'pag dini-discuss ko 'tong result sa Dapitan, ang gusto kong emphasis dito ay ito yung 4 years na nagi-give back si Rizal directly to the Philippines. Kasi para na siyang nag-community work sa buong taon, 4 na taon na paninirahan niya sa Dapitan, okay? So nanggamot si Rizal, naging guro, naging engineer, lahat ng puwedeng itulong sa Dapitan ginawa ni Rizal nung mga panahon na siya ay naka-exile. So one profession na prinactice ni Rizal dito ay yung pagiging doktor niya. Okay, at sabi ko nga sa inyo, talagang dinayo si Rizal sa Dapitan, okay? Kasi nga yung background niya ay, isa siyang doktor na nagtapos sa Europa. So, yung mga pasyente ni Rizal, nadi-divide sila into two group, okay? One, yung mga pasyenteng may kaya, okay, naniningil siya ng professional fee. Two, yung mga pasyente doon ay, ang ginagawa niya ay, tawag dito, nag, ah tumatanggap siya ng mga bayad na tulad ng gulay, manok, at iba pang mga kagamitan na binibigay ng mga pasyente niya sa Dapitan. So, ganun yung practice ng doctor profession ni Rizal sa Dapitan. Itong mga proyektong ito, if you will read about Rizal, the readings will parang tell you na siya ay naging isang engineer because one, he created the waterway system sa Dapitan. So dahil walang supply ng malinis na tubig, ang mga taga-Dapitan, gumawa si Rizal ng paraan para yung mga tubig sa kabundukan ay pababa ng maayos sa Dapitan. Okay? So, in-engineer niya yon, dinrowing at ginawa nila para magkaroon ng maayos na sistema ng patubig sa Dapitan. So, kung familiar kayo, yung parang malalaking kanal, nakita ko na to sa Quezon eh, alam ko. Ganun yung itsura niya na patubig pababa sa Dapitan, okay? At tinulungan, in-educate nila din niya sila yung mga taga Dapitan na kailangan nilang linisin yung mga latian o stagnant water kasi pinamamahayan to ng lamok na nagiging cause ng malaria. Okay? Yung sistema ng pailaw o yung mga street lights sa Dapitan ay pinondohan ng mga kinita ni Rizal dun sa mga may kayang negosyante. So yun yung ginamit nilang fund. And ah sa sistema ng pailaw, imbes na gas, ang gamit nila ay coconut oil. So mas mura daw siya sa gas na na ginamit ng mga taga Dapitan. At tuli ay yung pagpapaganda sa Dapitan, yung pinaka-plaza nila. So katuwang si Francisco de Paula Sanchez ay nagtungo siya sa Dapitan at ginawa nila yung mapa ng Mindanao. So para siyang malaking map dun sa plaza na pwedeng dalawin ng mga tao pag sila ay namamasyal. Okay? Si Rizal bilang guro. Ayan. So si Rizal ay nagkaroon ng 21 estudyante na walang tuition fee. Okay? Ang ginagawa lang ng mga kids ay tinutulungan si Rizal magdilig ng halaman, magpagkain ng mga alagang hayop, at i-assist siya sa kung ano-ano mga bagay. Okay? Yun na yung pinaka-tuition fee ni Rizal dun sa 21 estudyante niya. So si Rizal ay nagtuturo, of course, magsulat, magbasa ng iba't ibang mga wika, okay, heograpiya, kasaysayan, matematika, mga gawaing industrial, pangkalikasan at moral at gymnastics. Okay, so tinuruan din niya yung mga swimming at other sports yung kanyang mga estudyante. So sa Agham, contribution sa Agham, si Rizal ay naging tawag dito, ah, naturalist, nag-collect siya ng iba't ibang mga species. And recently lang, doon sa readings na isa present ko na lecture sa national conference sa tawag dito, sa
vegan ay si Rizal din ay naging isang archaeologist. So si Rizal ay nagkaroon ng isang excavation, exploration sa Dapitan kasama niya si Francisco de Paula Sanchez. Hindi siya directly na isulat doon sa official report ni Francisco de Paula Sanchez because naka-excel siya sa Dapitan. So, syempre hindi siya pwedeng mag-roam around somewhere, 'di ba? Kung ikaw ay naka-excel. Pero dahil malapit siya kay Francisco de Paula Sanchez ay nasama siya dun sa excavation. Paano niyo sasabihin sa amin, ma'am, na member si Rizal ng group exploration excavation if wala siya directly to the report? After mamatay ni Rizal, ni-interview si Francisco de Paula Sanchez and he mentioned na yung mga drawing sa report ay si Rizal mismo yung gumawa. Okay, yung sketch ng lugar at yung sketch ng mga gamit na nahukay nila. Si Rizal mismo yung nag-drawing. So, doon sa 203 species na pinadala niya sa Germany, na discovery sa Dapitan, 3 yung species na pinangalan sa kanya. Racco Rizali, Apoconia Rizali at Raccophorus Rizali. Bakit sa Germany, ma'am? Bakit sa Germany pinadala ni Rizal? Ba't hindi sa Spain, hindi sa Portugal o sa ibang bahagi ng Asia, ba't hindi sa Amerika? Sa Germany, nung si Rizal ay nasa Europa, remember, nung nag-aaral siya, naging miyembro siya ng Society ng mga Anthropologists. So, nagkaroon ng network si Rizal na naging dahilan para ipadala niya doon sa mga taong yun, yung mga species na na-discover niya sa Dapitan. Okay? Yan. Sa sining, ang pinaka-highlight ng gawa ni Rizal dito ay yung paghihiganti ng ina. Sa ano bang itsura nun? Ito yung kung nakita nyo to sa mga museum or na lecture nyo to sa high school or elementary, ito yung crocodile na may kagat na puppy, tas yung crocodile ay kagat ng isang aso. Okay? So, yung aso doon ay yung nanay kasi kinain ng crocodile yung kanyang puppy. Okay? So, bukod doon ay yung lilok ni Rizal ng batang babae sa dapitan, yung kahoy na lilok ni Josephine Bracken, yung libulto ni San Pablo at yung Mahal na Berhen para sa madre ng kawanggawa dun sa tawag dito sa Dapitan. So ilan to sa mga Arthur Rizal. So remember, hindi lang siya magaling na writer, he can paint, he can draw, kaya din niya maglilok at mag sculpture. Sa pagsasaka naman, 'di ba sabi ko sa inyo nag-invest si Rizal kanina sa Dapitan. So initially bumili si Rizal ng 16 na hektarya ng lupa sa Talisay. Tinaniman niya 'to ng kakao, kape, tubo, niyog at iba pang mga namumungang pananim. So mga mangga, ganyan. Yung maliit niya na lupa ay nag-expand into 70 hectares ng mga ng mga panahon na 'to. So ito yung isa sa mga source ng income ni Rizal nung siya ay nakapiit sa Dapitan. Okay, sorry. So si Rizal ay naging negosyante sa Dapitan, nakipagsosyo siya sa mga negosyante tulad ni Ramon Carrion sa industriya ng pangingisda, kopra at abaka. Yung kopra yung about sa niyog 'to, hindi ko alam kung paano siya ginagawa pero usually 'pag sa mga probinsya, koprahan yung sinasabi nila, yung mga may tanim na mga niyog, okey? So, tawag dito, nagtayo din siya ng paggawaan ng limestone nung mga panahon na 'to, yung parang bricks. Yung mga bricks na 'to yung ginagamit usually sa pagtatayo ng mga establisyemento tulad ng simbahan at yung at iba pang infrastruktura ng pamahalan. So, naging supplier si Rizal noon sa Dapitan. At itinatag niya yung unang-unang asosasyon ng kooperatiba ng mga magsasaka sa Dapitan. So, kapag din-discuss, nakakatuwa nung naka-attend ako ng lecture ng co-op, pag dinidiscuss nila yung history ng kooperatiba, they always mention the first cooperative established by Jose Rizal sa Dapitan. Okay, so sa kooperatiba, samahan to ng mga taga-Dapitan na yung mga paninda nila ay kino-consume din ng same set of people na miyembro ng cooperative. Ayan. So, yung nanay ni Rizal ay humiling ng 1 tala na pinamagatang miritiro sa habang si Rizal ay nasa Dapitan. So, ito yung tawag dito, buhay na meron si Rizal habang siya ay nakapiit sa Dapitan.
Si Rizal at Josephine Bracken, na-lecture ko na sa inyo 'to at, tawag dito, si Josephine ay, ah, tawag dito, nakilala ni Rizal dahil dinala niya upang magpagamot si George Taufer kay Rizal sa Dapitan galing ng Hong Kong. Si Rizal at ang Katipunan. So, apparently, nung sinisimulan ni Andres Bonifacio ang Katipunan ay ninais niyang hingin ang opinyon ni Jose Rizal sa pagsisimula ng himagsikan. So, pinadala ni Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela to talk Rizal about the himagsikan. Okay, so ito yung mga naging tugon ni Rizal sa nasabing pag-uusap. Sabi niya, hindi pa handa ang taong bayan. Pangalawa, kailangan mangalap ng pondo at armas bago maging handa ang isang revolusyon. So dito, noon, ang interpretation dito ng mga nagtuturo ng history or ng mga historians na Rizal ay hindi sang-ayon sa himagsikan. Kasi directly nila tong ininterpret as no. Okay? Pero kung ibabangga natin siya doon sa lecture natin sa Radical Rizal, remember directly na sinabi ni Rizal na hindi na propaganda movement ang sagot para sa pagbabago. So, if we interpret this, titignan natin siya bilang if nakita ba ni Rizal yung kahandaan sa himagsikan ng panahon na yun, maaaring sabihin niya na go, go, go kayo. Okay? Go kayo dyan. Kasi ready na kayo. Kasi, ah, sabi nga, di ba, remember yung sinabi ni Blumentritt, useless bloodshed pag unprepared yung himagsikan. Okay? Yan. So, yung 4 years ni Rizal sa Dapitan ay natapos dahil service, volunteer siya as military doctor sa Cuba. Yung Cuba ay another colony ng Spain na noong mga panahon na yon ay tawag dito, nagkakaroon ng civil war. Okay, so sumulat si Rizal kay Gobernador General Ramon Blanco na gusto niya mag-volunteer as military doctor at pinayagan siya ni Blanco. At ito naman yung mga panahon na bumiyahe siya papunta ng Cuba sa bagong daigdig, of course, sa North and South America, na sumiklab yung himagsikan 1896. Okay, na ibinintang kay Rizal kasi saktong paglabas niya, siyang pagsisimula ng himagsikan. So sabi ng mga Espanyol, parang ano lang to, pagbabalat kayo lang, parang ganun yung interpretation nila. Kaya kailangan pabalikin ni Rizal sa Dapitan. So ito yung last day ng pamamaalam ni Rizal sa Dapitan. Sumakay siya ng barko ng Spain. Kasama niya si Narcisa, si Josephine, si Angelica na pamangkin niya, Narcisa, yung tatlong pamangkin niya na lalaki at anim na estudyante, papunta at pabalik ng Maynila bago si Rizal tuluyang magpunta sa Dapitan. Okay? Sorry, sa Maynila. Okay, so next meeting, yun lang yung lecture natin today. Hindi ko kayo i-hold ng tawag dito. Sino to? Hindi pa gumagana yung mic ko. Diamante 2026 study pa gumagana yung mic mo. Ma'am Present po Legaspi. Next meeting sa Monday, magkukwis tayo dito sa lecture na to ng 1 to 10 at ile-lecture natin yung Rizal sa Dapitan. Execution ni Rizal sa Dapitan. So sa Thursday, mag-activity tayo sa mga naiiwan nating activity. Pero next Thursday, ang pupunta sa inyo ay yung aking student assistant kasi meron kaming college planning sa labas ng PUP kaya hindi ako makakadaan. Unless pala, no? Kung ano oras kami aalis. Kasi kung 9 kami aalis, pwede pa akong pumasok sa klase. Pero i-update ko kayo. Ang update lang today ay a-attendan kayo ng SA ko. Babaguhin ko lang to kung tawag dito, ako ay papayagan na umattend ng maaga. Okay? Sige. So, nandito si Legaspi. Masama talaga pakiramdam ko pero kasi patapos tayong SEM kaya kailangan natin mag-lecture. Legaspi, next meeting hindi na ako papayag ng ganito Sinabi natin to. Legaspi, Diamante. Pa-on cam na lang ako. Na lang kung hindi gumagana yung mic. Tas pa-raise hand. Sige, kay Diamante muna ako. Diamante, pa-on cam, tas raise hand. Diamante nga muna eh. Asan na si Diamante? Ayan, okay, sige. Legaspi, pa-on cam.
Ay, hindi kita ano, Legaspi. Either on cam or unmute ka. Mag-unmute ka. Ma'am, Nakakaloka ka. hello. Yasonya. Yasonya? Yasonya? Ma'am, nakapag-present na po kanina. Okay. Huwag ka na magtampo. Yasonya. Okay, nandito na. Legaspi. Okay. Sino pa ang isa? Oh, my favorite student, Red. What happened to you? Ma'am, sorry po, hindi po ako nakapag-join kaagad kanina. Okay, sige. Sino pa ang hindi sa atin? Malabuyok? Saan ka? Pa-on cam. Ito po, ma'am. On-cam na po. Okay. Sorry po. Pinangali ka ng gising? Yes po. Malabuyok. Okay. Marquez? Wala na? Wala na nga habol, kids? Sige. Pa-isang on-cam pa ako. Red. Ay, on-cam. Mali. Pa-screenshot. Mas mukhang masaya yung aura ni Lord ngayong 2026. So proud. Okay, sige. Thank you sa pag-accommodate ng request ko sa change ng modality today kasi iba talaga yung flu. Sana hindi kayo nagka-flu pero parang halos lahat na nakakasalubong ko sa PUP may sakit. Ingat kids. Bye-bye. Ma'am, thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am.